Okay, so tayo po'y darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So I've decided to spend some time in Romans chapter 14. So I'm trying to have a short series on this chapter. So we will start it this afternoon. So Lord willing, this will be part 1. Pinamagatan po natin itong isang panawagan sa pagtanggap sa isa't isa. Isang panawagan sa pagtanggap sa isa't isa. So, we will be looking at Romans 14 verses 1 to 12. Basahin ko po ito mula sa Filipino Standard Version. So, sundan po ninyo ako sa inyong mga Bibliyang hawak. Basahin ko po mula talatang 1. Tanggapin ninyo ang mahina sa paniniwala, ngunit hindi upang magtalo sa mga bagay na tungkol sa kuro-kuro lamang. May naniniwalang maari siyang kumain ng anuman, ngunit ang isa namang mahina sa paniniwala ay gulay lamang ang kinakain. Ang kumakain ng kahit anong pagkain ay huwag humamak sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay hindi dapat humatol sa kumakain ng kahit anong pagkain kapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Sino ka upang humatol sa alipin ng iba? Ang kanyang Panginoon lamang ang makapagsasabi kung siya'y tama o mali. At siya'y patutunayang tama sapagkat kaya siyang panindigan ng Panginoon. May taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang araw. May iba namang pare-pareho lamang ang turing sa bawat araw. Maging panatag ang bawat isa sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga nito para sa Panginoon. At ang kumakain ng kahit anong pagkain ay kumakain para sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos. Iyon lamang. Iyon namang hindi kumakain ay hindi kumakain para sa Panginoon at nagpapasalamat din sa Diyos. Sapagkat walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa sarili lamang at walang namamatay para sa sarili lamang. Kung nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay para sa Panginoon. Dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, yamang ako ay buhay, sabi ng Panginoon, sa aking harapan ang bawat isa ay luluhod at ang bawat tao ay magpapahayag ng pagkilala sa Diyos. Verse 12. Kaya ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng sarili sa Diyos. Palayan ng Panginoon ang kanyang mga salita. Matibay ang ating paniniwala sa doktrina ng pagiging soberano ng biyaya ng Diyos. Ngunit ang paniniwala ay isang bahagi lamang ng kabuuan. Ang isa pang bahagi ay ang aktwal nating ginagawa at ang nakikita ng ibang tao sa ating buhay. Ang ating paninindigan ay dapat laging humantong sa pagkilos. Inaasahan ng Diyos na alam natin kung anong ating pinaniniwalaan at matatag tayo rito. Gayunman, hindi natin dapat kalimutan na tayo ay kabilang sa isang pamilya at hindi sa isang debate club. Narito tayo upang pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kapatid at hindi lamang ang sarili nating kapakanan. Ang mga komunidad na nakasentro sa Ebanghelyo ay dapat maging mahusay sa pagdadamayan at pagtutulungan. Oo, naniniwala tayo na wala tayong kapangyarihang magligtas ng mga makasalanan sapagkat ang Diyos lamang ang makagagawa nito. Ngunit kapag pinag-uusapan natin ang mga makasalanang iniligtas ng biyaya ng Diyos, huwag din naman nating kalimutan na wala tayong kapangyarihan na baguhin sila. Sapagkat ang Diyos lamang din ang makagagawa nito. Dapat nating bigyan ng puwang ang Diyos na gumawa sa buhay ng mga taong nangangailangan pa ng paglago sa kanilang pananampalataya. So gusto ko pong
bigay sa inyo ang mensahe na ito mula sa ating pong mga binasang talata. Sa lahat ng ating pakikipag-ugnayan sa ibang mananampalataya, dapat nating ipakita ang biyayang ipinakita ng Diyos sa atin kay Kristo. Madaling salita, ang dapat na namamayaning pag-uugali sa ating pong pakikisalamuha sa isa't isa bilang mga parehong mananampalataya ng Panginoon ay ang mabiyayang paraan ng pakikipag-ugnayan, sapagkat tayong lahat ay nakatanggap ng biyaya mula sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So mula po sa mga talatang ito, dalawang bagay ang gusto kong bigyan ng diin. Una, kapag may alitan, hinihikayat tayong tanggapin ang isa't isa. Okay? Kapag may alitan, hinihikayat tayong tanggapin ang isa't isa. Ikalawa, tungo sa pagkakasundo, hinihikayat tayong alalahanin ang pagiging Panginoon ni Kristo. Tungo sa pagkakasundo, hinihikayat tayong alalahanin ang pagiging Panginoon ni Kristo. So, pag-aralan po natin yung unang mahalagang punto sa ating pong pagbubulay-bulay ngayon. Kapag may alitan, hinihikayat tayong tanggapin ang isa't isa. Sa talatang ito, malinaw na tinutugunan ni Pablo ang isang umiiral na suliranin sa loob ng iglesia. Ito ay isang suliranin sa pamamagitan o sa pagitan ng mga miyembro ng tipan. Ibig sabihin, may problem sa loob ng church at nakarating ito kay Apostle Paul, kaya siya sumulat para magbigay siya ng solusyon. Ito ay tungkol sa magkakaibang pananaw. Yung pong mga nagbabangga ang opinyon, yung mga nagbabangga ang paniniwala. Isipin natin ang isang iglesyang nahahati dahil sa pagkakaiba ng opinyon. So, itong isang grupo na ito, ganito ang kanilang paniniwala, iginigiit nila, at itong isang grupo, ganito ang kanilang paniniwala, iginigiit din nila. So, kaya po nagkakaroon ng pagkakahati. Ngunit sa partikular na sitwasyong ito, kailangan maging malinaw muna sa atin ang ilang mga bagay bago natin lubos na maunawaan ang naisabihin dito ng apostol. So una, ito po yung mga paglilinaw lamang ng mga punto, hindi pa ito mga subpoints natin sa ating pag-aaral. Baga background, po ito, consideration, para mas maging malinaw sa atin yung mga prinsipyo na ituturo ni Apostle Paul later on. So yung unang bagay na kailangan maging malinaw, ang isang iglesia ay binubuo ng mga malalakas at mahihina sa pananampalataya. So hindi po lahat ng miyembro ng church ay matibay o malakas ang pananampalataya. Hindi na naman pwedeng sabihin ng isang iglesia ay puno ng mga mahihina sa pananampalataya. It's a combination of these two groups. Okay? Malinaw yan sa talatang una na binasa natin. Sabi po dyan, tanggapin ninyo ang mahina sa paniniwala, ngunit hindi upang magtalo sa mga bagay na tungkol sa mga kuro-kuro lamang. So dito, hinihikayat ni Apostol Pablo, silang mga malalakas sa pananampalataya, na tanggapin silang mga mahihina sa pananampalataya. Pagdating naman natin sa talatang 3, dito pinapakita sa atin yung isang pangkat. Ang sabi dyan sa talatang 3, yung letter B o yung ikalawang bahagi, at ang mga hindi kumakain ay hindi dapat humatol sa kumakain ng kahit anong pagkain, sapagkat siya ay tinanggap ng Diyos. So, sa pagkakataong ito sa talatang 3, hinihikayat naman ni Pablo ang mahihina sa kanilang pananampalataya na huwag hatulan ang mga malalakas sa kanilang pananampalataya. Ang totoo, ito pong realidad nito ay makikita pa rin natin sa mga iglesia sa panahon natin ngayon. Anumang iglesia ay magkakaroon ng dalawang pangkat na ito, na magkasamang umiiral sa loob ng iglesia. Silang mga malalakas sa pananampalataya at silang mga mahina sa pananampalataya. Pero gusto ko i-clarify, pag nung sinabi na po sa Pablo, mahina sa pananampalataya, yung isa ay malakas sa pananampalataya, hindi po niya tinutukoy dito yung pananampalataya nagliligtas. Okay? Kasi lahat po ng sinusulatan ni Apostol Pablo dito ay mga totoong mananampalataya na ng ating Panginoong Jesucristo. So mga covenant members sila. Ibig sabihin, nag-profess sila ng faith at kinilala ng iglesia na sila may
totoong karanasan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo. So hindi po pananampalataya nagliligtas ang ibig sabihin ng paniniwala dyan o pananampalataya, kundi ang tinutukoy po nito yung antas ng pagiging mature ng mga mananampalataya sa kanilang pagkakilala sa Diyos. Okay, so yung level ng maturity yung tinutukoy ditong pananampalataya o paniniwala, hindi po yung pananampalataya na naging dahilan para maging born again. Lahat sila born again. No? Pero hindi po lahat ng born again, na miyembro ng isang church, hindi lahat ng covenant member ng isang church ay pantay-pantay pagdating sa maturity. So meron pong malakas at meron din namang mahina. So yan yung unang paglilinaw. Pangalawang paglilinaw, hindi maiiwasan ng mga hindi pagkakasundo sa loob ng iglesia. No, hindi maiiwasan ng mga pagkakasundo sa loob ng iglesia. Totoong pare-pareho tayong nakikibahagi sa isang kaligtasan kay Kristo, ngunit hindi ibig sabihin ito na magiging madali ang lahat ng ating pagsulong bilang isang iglesia. So mainam sana kung ang isang iglesia ay palaging namumuhay sa hindi nasisirang pagkakaisa. So ibig sabihin, okay sana kung ang church ay palaging nag-agree, okay sana kung ang church ay palaging united, no, or undivided. Ngunit hindi ito ang aktual na kalagayan. Hanggat nananatili tayo sa mundong ito, patuloy nating mararanasan ang mapiminsalang epekto ng kasalanan. So palagi yung mag-i-interfere, even in our relationship with one another. Hanggat nandito tayo sa mundo, we will struggle with sin and even our relationships will be affected. Darating ang panahon na mawawala na ang lahat ng hindi pagkakasundo. At ang lahat ay magiging pantay-pantay na sa pananampalataya. Wala nang malakas, wala nang mahina. At yun ay sa bagong langit at sa bagong lupa. So hindi pa ngayon. No? Pagdating pa ng Panginoon sa huling araw. Yung pangatlong paglilinaw, ang alitang inaasahan ni Pablo sa loob ng iglesia ay higit na praktikal kaysa doktrinal. Hindi ko sinasabing ang mga suliranin sa iglesia sa Roma ay walang kaugnayan sa doktrina. Ang totoo, very doctrinal yung issues nila dito eh. Halimbawa, yung paghihigpit tungkol sa pagkain. May kumakain ng vegetarian, hindi kumakain ng karne. Ngayon naman kumakain ng karne, so magkasama sila sa isang church. O kaya yung isa ay nagpapahalaga sa isang araw, at yung isa naman ay hindi kinikilala na mahalaga yung araw na yon. So lahat po yan, doctrinal yan. Bakit ko nasabing doctrinal? Kasi may kinalaman yan sa kanilang pagkaunawa sa covenant. Sa Old Covenant particularly. And its relation to the New Covenant. Ngunit ang aktual na sanhi ng hindi pagkakasundo sa iglesyang ito ay ang pagkahilig sa gawing pangunahing bagay ang mga bagay na maliit lamang sa praktikal na pamumuhay Kristiyano. In other words, they are majoring on the minors. Ibig sabihin, masyado nilang binoblow up yung isang simpleng issue, at yung mga malalaking issue, ginagawang simple. Yung mga seryosong bagay, ginagawang katawa-tawa, yung mga simpleng bagay, ginagawang malaking issue. So, ganyan po yung nangyayari dito po sa iglesia na ito sa Roma. Ang mga paghihigpit tungkol sa pagkain o inumin at ang pag-iingat sa ilang araw ay bunga ng hindi sapat na pagkaunawa sa kung ano yung tunay na mas mahalaga. Ang tunay na mas mahalaga ay ano ba yung katayuan natin sa Diyos bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Yun ang mas mahalaga eh. Yun yung major. Sino ba tayo sa Panginoon? Ano ba yung kaugnayan natin sa Panginoon? At ano yung implikasyon nito sa ugnayan natin sa isa't isa. Actually, para sa akin, mas mabuting maging hayag ang mga hindi pagkakasundo. Bakit? Kasi pagka nahahayag ang mga hindi pagkakasundo, ay natutugunan ito ng mga leader ng iglesia. Hindi ko naman sinasabi na pagpunta natin pag Lord's Day dito, ay lagi tayo mag-away. O kaya lagi tayo magdebate patungkol sa mga doktrina. Huwag naman mangyari yung ganyan sa ating church. Ito ang ibig sabihin. Kapag may mga ilang miyembro na hindi nagkakasundo sa ilang bagay tungkol sa kanilang paniniwala, prinsipyo, opinyon, nangangahulugan lamang ito na nagsasalita sila mula sa kanilang mga paninindigan. Kaya nga ipinipilit . Ang kanyang paniniwala, bakit? Sapagkat
naiintindihan niya na tama yon, no? Maaari itong maging tanda ng isang pananampalatayang patuloy na lumalago tungo sa pagiging mature. Kasama yun eh. Pag nagmamature, pagka nag-grow, di ba? May mga pagkakataon na nagka-clash, no? May mga pagkakataon na hindi magkaparehas yung paniniwala, dahil very strong ang bawat isa sa kanilang paniniwala, nagkakaroon ngayon ng conflict. Okay? Normal yan ng isang lumalagong komunidad. So normal din naman yan dapat sa isang iglesia. So mas mabuti ito kaysa walang nagsasalita. Alam mo yan, mas mabuti ito kaysa yung hindi nag-iimikan sa loob ng church. Diba? Mas mabuti ito sapagkat nakikita natin na nag-i-interact ang mga miyembro sa isa't isa. Ngunit, bagamat inihikayat ko tayong sabihin kung anong ating pinaniniwalaan, dapat lagi tayong maging handang maturuan. Alam mo yun, hindi masamang maging strong sa ating opinion, hindi masamang maging strong sa ating paniniwala. Pero, let us make sure na lagi tayong teachable. No? Lagi tayong handang maturuan. Kapag nagkaharap ang malalakas at mahihina sa pananampalataya, dapat nilang tandaan ang isang bagay upang maiwasan ang pagkakaiba ng opinyon na mauuwi sa pagkakasira ng relasyon. Ano yun? Pagtanggap sa isa't isa. Okay? Mutual acceptance. At naglatag si Pablo dito ng ilang prinsipyo na dapat nating tandaan kung gusto nating magkaroon ng mutual acceptance sa loob ng church. Una, huwag makipagtalo tungkol sa mga opinyon. Huwag makipagtalo sa mga opinyon. Nasa verse 1 yan. Sabi niyan, tanggapin ninyo ang mahina sa paniniwala, ngunit hindi upang magtalo sa mga bagay na tungkol sa kuro-kuro lamang. Sabi ni Paul, tanggapin natin ang isa't isa at ang ating mga paniniwala. Naunawaan ko ito na maaari nating pag-usapan ang mga bagay at ipaliwanag ang ating mga opinyon. Ngunit, hindi natin dapat hayaang maging kasangkapan yung pagkakaiba-iba natin sa ating opinyon upang saktan ang isa't isa. Walang masama na sabihin mo, ito yung pinaniniwalaan ko, ito yung opinion ko, ito yung alam ko. No? Ganon din yung kabilang panig. Wala namang masama sa magpalitan ng mga opinyon at kuro-kuro. Pero dapat, iniiwasan natin na saktan ng isa't isa. Yun ang hindi nararapat, no? Sa isang iglesia. Ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga kapatid ay dapat nagpapatibay at hindi nakakasira. Pinag-uusapan natin ang isang issue at ipinahayag ang ating pananaw upang manghikayat. No? Tandaan natin, ang mode natin for, alam mo yun, convincing that other party is persuasion. Okay? Ano ibig sabihin ng persuasion? Panghihikayat. No? Ang ating mapayapang paraan upang matulungan natin ang iba na maunawaan ang ating posisyon. No? Inilalahad natin ang mga katotohanan alam natin at hinahayaan nating pag-isipan ito ng kabilang panig. No? Hindi po pamimilit ang ating paraan. No? Para mahikayat natin siya na maniwala na tama tayo. No, ang pamamaraan natin mapayapa, 'di ba? Makukumbinsi natin sa pamamagitan ng panghihikayat o mapipersuade dapat natin siya na tama yung ating pinaniniwalaan. Ang panghihikayat ay hindi pamimilit sa iba na baguhin ang kanilang panig. Ang panghihikayat ay mahinahong pagbibigay sa iba ng pagkakataong magpasya sa ayon sa kanilang budhi batay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Okay, hindi natin susugatan ang kanilang budhi, no? Kundi tutulungan natin ang kanilang budhi na magpasakop sa totoo. At ang totoo ay kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi yung sinasabi mo, o hindi yung sinasabi ko, no? Kundi kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ikalawa, huwag nating hamakin ang iba kapag hindi sila sang-ayon sa ating opinion. Diba? Hindi natin dapat sila hamakin. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa verse 3a. Ano sabi dyan? Ang kumakain ng kahit anong pagkain ay huwag humamak sa hindi kumakain. No? Ang saloobin ng tunay na pagiging alagad ni Kristo ay pagtatakwil sa sarili. Self-denial.
Matthew chapter 16 verse 24. At ang isa sa mga malinaw na katibayan ng ating self-denial ay ang personal nating pagtanggi na ipilit na tayo ang tama at ang iba ay mali. Ngayon yung isa sa mga practical na patunay na tayo may self-denial o na tayo talagang disciple ni Jesus. Hindi natin pinipilit sa iba na mali sila at tama tayo. Kapag nagsimula na nating ayawan ng isang tao dahil ayaw niyang paniwalaan ang ating posisyon, hindi na natin sinusunod ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Ano bang halimbawa ng ating Panginoong Hesus? Tandaan natin, bagamat ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos, siya'y nagkatawang tao at siya'y namatay pa nga dun sa krus dahil hindi niya ipinilit ang sarili niyang karapatan. Kusang loob siyang nagpasakop sa kalooban ng kanyang ama. At dahil dito, nagdusa siya. No? At namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Mag-ingat tayo na huwag kutyain o maliitin ang sensitibong paninindigan ng iba kapag hindi natin sila makukumbinsi na sumang-ayon sa atin. Di ba usually ganun yung tendency, no? Pagka hindi natin sila makumbinsi, sabihin natin, pupulaan natin yung paniniwala nila, pipintasan natin sila, kesyo ganito sila, kesyo ganun sila. Pero ang totoo, tinatago lang natin sa ganung klase ng attitude yung pride natin na hindi natin matanggap, na hindi natin sila makumbinse. Diba? Ganun ang ginagawa natin. Ikatlo, huwag hatulan ng iba kapag matatag silang maninindigan sa kanilang pinaniniwalaan. So may mga tao talaga na kung yun ang paniniwala nila, hindi mo mabago eh. Hindi mo masway. Alam mo yan, kahit anong paliwanag, kahit anong convince mo, kahit anong example ang gamitin mo, hindi sila nagbabago. Matigas sila sa kanilang paniniwala. No? So kung ganun sila, matibay sila sa kanilang paninindigan, hindi natin sila dapat hatulan. Tingnan niyo yung sinabi sa verse 3b and verse 4 ng ating text. Sabi dyan, at ang hindi kumakain ay hindi dapat humatol sa kumakain ng kahit anong pagkain sapagkat siya ay tinanggap ng Diyos. Sino ka upang humatol sa alipin ng iba? Ang kanyang Panginoon lamang ang makapagsasabi kung siya'y tama o mali. No? At siya'y patutunayang tama sapagkat kaya siyang panindigan ng Panginoon. Ang mga mahihina sa kanilang pananampalataya ay maaaring maging matatag sa kanilang mga paninindigan. No? Di pwedeng sabihin ng isang matibay sa pananampalataya, mas naiintindihan ko kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw hindi mo naiintindihan. No? Mali ang pagkaunawa mo, sumunod ka sa aking paniniwala. Hindi natin pwedeng ipilit kasi minsan kahit sila'y mahina sa kanilang pananampalataya, matibay naman ang kanilang paninindigan sa kanilang pinaniniwalaan. So hindi sila madaling sumusuko sa kabilang panig. Kung iniisip natin na napakatindi ng paninindigan ng iba tungkol sa kanilang posisyon, hindi natin sila dapat hatulan. Hindi natin sila dapat maliitin. No? Hindi natin sila dapat siraan o pintasan. Kung may mga taong matatag sa ilang bagay, dapat nating alamin kung nauunawaan nga ba talaga nila yung kanilang pinaniniwalaan. Naiintindihan nga ba nila yung kanilang sinasabi? No? Kumbaga maging objective tayo. No? Kung may conflict, tapos yung isang grupo pinipilit niya ito, tingnan natin, naiintindihan niya kaya yung sinasabi niya? Nauunawaan niya kaya yung paniniwala na yan? And kung talagang nauunawaan niya, no, yung kanyang paniniwala, no, hindi natin dapat pintasan, hindi natin dapat hatulan. Kumbaga, sa ibang salita, kung may punto sila, hindi natin ito dapat agad baliwalain. Yun ang mature Christian, di ba? Pag mature Christian ka, nakita mo, itong kapatid na to, meron siyang pinaniniwalaan. Sa paniniwala natin, mali yung paniniwala niya. Pero, iginigiit niyang tama yun. Hindi natin siya hatulan. Hayaan natin siya. No? Kasi hindi naman natin mapipilit na magbago siya. Dapat ma-persuade natin siya. No? Para magbago siya. No? Sa mahinahong pamamaraan. So, kung may punto naman, at objective ka, hindi ka subjective sa iyong treatment sa kanya, ibig sabihin, hindi ka emotional, no? Sa kanyang pag-treat sa kapwa mo, objective ka. Kung meron siyang punto, edi okay. No? May point naman pala.
No? So magbibigay ngayon ng extra room para sa iyo, no, na alam mo yun, hindi magkaroon ng conflict. Kumbaga hindi magpatuloy yung conflict ninyo sa isa't isa hanggang hindi masira o hanggang sa masira yung relasyon ninyo pag pinabayaan ninyo. So ano ang dahilan ni Pablo kung bakit pinipigilan niyang hatulan ng mahihina ang malalakas? Dahil ang malalakas ay haharap, sabi ni Apostol Pablo, sa pinakamataas na hukom. At siya ay ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo ang hahatol sa kapwa natin. No? Ang hahatol sa Kanya, ang Panginoon. Diba? Ang Panginoon lamang ang may karapatang humatol sapagkat siya lamang ang lubos na nakakaalam ng katotohanan. No? At ang Panginoon lang ang nakakaalam ng laman ng puso ng isang tao at maging ng kanyang isipan. Kaya iwasan nating hatulan ng ating kapwa sapagkat meron tayong nag-iisang hukom. Pagkatiwala natin sa Panginoon ang paghukom o paghatol sa Kanya. Ikaapat, at huli para sa ating first major point, tiyaking lagi mong sinusunod ang iyong budhi. No? Tiyakin mo laging sinusunod ang iyong budhi. Mababasa natin ito sa talatang 5, verse 5c. Maging panatag ang bawat isa sa kanyang sariling pag-iisip. Hindi sinasabi ni Pablo rito na anumang sabihin ng ating budhi ay tama palagi. Maging careful tayo. Kasi hindi porket, ito yung sinasabi ng conscience ko. Di ba? May mga ganon. Conscience ko to eh. Ito yung sinasabi ng conscience ko eh. So ito ang tama. Mag-ingat po tayo kasi hindi po lahat ng sinasabi ng conscience natin tama. Hindi po without error or mistake ang ating conscience. Ano? Tandaan po natin, ang ating pong conscience ay budhi, ay tinuturuan lamang ng salita ng Diyos. So pinag-usapan kasing budhi dito sa talatang 5 ay yung budhi ng mga Kristiyano. No? Ito po yung mga budhing nahubog ng kanilang sariling pag-aaral ng Biblia. Okay? So, yung pong budhi na yon na nag-aaral ng Biblia at nagpapasakop sa Biblia, yun ang mas lesser ang possibility na magkamali. Pero hindi ibig sabihin, hindi nagkakamali. No? Kaya nga mag-ingat tayo, hindi po, etong conscience ko eh. No, ito yung sinasabi ng conscience ko. Sandali. Yung bang conscience mo ay informed ng salita ng Diyos? Ibig sabihin, dinisiplina ba ng salita ng Diyos ang conscience mo? At madidisiplina lang ang conscience ng isang Kristiyano kung nagbabasa siya ng Biblia. Kung nag-aaral siya ng Biblia, seryoso siya na nagme-meditate ng Word of God. Hindi yung maisipan lamang na nagbabasa ako ng Bible ngayon. Ano? O kaya ay, ano mo yun, maisipan lamang na magbuklat ng kanyang Biblia saka lang magbabasa ng salita ng Diyos. Magustuhan. Hindi. Kundi siya isang disiplinadong Kristiyano na mayroong regular na pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Ito yung lesser ang possibility magkamali ang kanyang conscience. Pero kung tamad na Kristiyano ito, alam mo yan, nagbubukas lang ng Bible pagka Lord's Day, no? Delikado yun. Pag sinabi mo, ito yung sinasabi ng conscience ko. Baka mamaya yung conscience mo ay mas informed ng mundo, ng Netflix, ng YouTube, ng Facebook, kaysa ng salita ng Diyos. No? So, delikado po yun. No, kailangan po natin maging mag-ingat. Kung naniniwala kang tama ang isang bagay dahil nakita mo ito sa Biblia, iyon ang itinuturi ng iyong budhi na tama. Dapat ganon. No, sundin mo yan. Ngunit mali ang bawat tunay na mananampalataya. Ang bawat tunay na mananampalataya dapat maging handang matuto. Kaya ang pakikinig sa ibang pananaw ay hindi dapat maging dahilan upang ikaw ay matisod. Alam mo yun? No? Pag nakikipag-interact sa mga tao sa church, narinig mo yung mga opinion nila, mamaya may narinig ka na parang sablay yata yung sinabi niya. Parang hindi ko yata gusto yung sinabi niya. Dapat hindi maging dahilan yun para matisod. Dapat normal lang yun. Tanggapin mo na meron ganyang paniniwala. So ang pinakamainam, suriin natin yung lahat ng naririnig natin na opinion o paniniwala, kahit galing ba yan sa pastor, galing ba yan sa kapwa Kristiyano o covenant member natin sa church. Tularan natin example ng mga taga-Berea, di ba, sa Acts 17 verse 11. Anong ginawa ng mga taga-Berea?
sinusuri nila maging yung pangaral ni Apostol Pablo sa liwanag ng kasulatan. Ibig sabihin, kahit apostol na yung nangangaral, gusto pa rin nilang makatiyak na tama ang kanyang pinapangaral. At ano ang kanilang pamantayan para masuri kung tama yung sinasabi ni Pablo, hindi? Ang kasulatan o ang Biblia. So dapat ganun din tayo, di ba? Maging handa kang tanggapin ang katotohanan maaring ikaw ay mali, maaring siya'y tama, kapag pinakita ng salita ng Diyos na tayo ay tama o siya ay mali. Okay? So tandaan natin, ang salita ng Diyos ay laging tama. Okay? Kung ang konsensya natin ay hinubog ng salita ng Diyos, di ba, mas magiging maingat tayo, no? Sa ating paniniwala, at ganoon din, magiging maingat tayo sa ating pagbalanse sa pakikinig natin sa paniniwala ng iba. Okay? So yun po ang una. Kapag may alitan, tayo po ay inihikayat na tanggapin ang isa't isa. Pangalawa, tungo sa pagkakasundo, hinihikayat tayong alalahanin ang pagiging Panginoon ni Kristo. Hindi natin matatakasan ang realidad na hindi tayo laging magkakasundo sa lahat ng bagay. Wala pong perfect church. No? Wala pong church na walang conflict ng mga members. Ano? Siguro, ito yung mga church na parang walang pag-uusap sa loob, alam mo, walang pansinan. Ano? Parang Roman Catholic Church, di ba? Pagka oras ng misa, papasok sa loob, makikinig, pagkatapos uwi na. Ano? Kung ganon, maaaring walang conflict, no? Kasi walang interaction, no? Walang fellowship. Pero kung may fellowship at may interaction, hindi natin may iwasan na tayo ay magkakaroon ng hindi pagkakasundo. Darating ang panahon na hindi tayo sasang-ayon, maging sa mga taong iginagalang natin. Maaaring matanda na siya sa pananampalataya, pastor, no? Basta una sa atin, sa church, maaaring darating yung panahon na kahit sa kanila, hindi tayo maniniwala. Napakabuti ng Diyos na maging ang mga bagay na tulad nito ay seryosong ikinonsider ng Diyos. At ano mang ginawa ng Panginoon, nag-record siya sa Bible na mga prinsipyo para i-address ang mga ganitong klase ng issue. Matapos po na ni Pablo ang dalawang pangkat, bumaling siya ngayon sa pinakamahalagang prinsipyong dapat magbalanse sa kanilang pagkakaiba. At anong prinsipyo yun? Walang karapatan ang sino mang Kristiyano na hindi pakisamahan ang mga taong tinanggap mismo ng Diyos. Ulitin ko. This is the underlying principle. No? This is the underlying truth that will solve most of the conflicts that happen inside the church. Walang karapatan ang sino mang Kristiyano na hindi pakisamahan ang isang taong tinanggap mismo ng Diyos. So kung tinanggap siya ng Diyos, dapat tatanggapin natin siya. Ano? Kung tinanggap siya ng Diyos at iniligtas siya ng Diyos, hindi natin siya itataboy. No? Hindi natin siya ituturing na foreigner. Hindi natin siya ituturing na stranger. No? Sabi nga dun sa verse 3c, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Kung siya'y tinanggap ng Diyos, sino tayo? No? Para magkaroon ng karapatang wag siyang tanggapin. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. So kung tinanggap siya ng Diyos, dapat tatanggapin din natin siya. So sa ibang salita, dapat nating isagawa ang malawak na pagtitiis at pagtanggap sa mga nakikibahagi sa parehong biyaya ng kaligtasan at sa parehong Panginoon at tagapagligtas natin. Baga parehas din silang niligtas ng Panginoon. Parehas din silang niligtas ng biyaya ng Panginoon. No? So kung pare-parehas din yung karanasan natin sa Panginoon, dapat nating pagtiisan ang isa't isa at tanggapin ang isa't isa. Hindi nito lubusang aalisin ng posibilidad ng mga alitan, sapagkat ang totoo, kamatayan lang o ang pagbalik ng Panginoong Hesus ang lulutas sa lahat ng mga ito. Ngunit mapipigilan nito na sirain ang mga mahalagang relasyon kahit na nananatili pa rin tayong may mga alitan. Upang maituwid ang umiiral na mga alitan sa loob ng iglesia, hinamon niya ni Pablo ang mga mananampalataya sa Roma na alalahanin kung sino si Kristo sa buhay nila.
Nandun yun sa verse 9. Tingnan niyo sa verse 9 ng ating text. Dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. So, yun pala, no? Yun pala yung truth na dapat maglagay sa atin sa tamang landas. No? Tandaan natin na si Jesus ay Panginoon. Ano? Si Jesucristo ang Panginoon ng lahat. Napakaseryosong katotohanan nito. Ang mga namatay na, yung sinasabi, Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ano ibig sabihin ni Pablo dyan? Ang mga namatay na ngayon, na nandun sa langit, ay patuloy na yumuyuko sa pagiging Panginoon ni Jesucristo. Patay na yun. Nandun na sila sa heaven. Pero yumuyuko pa rin sila sa pagiging Lord ni Jesus Christ. Tayo namang namubuhay dito sa mundo ay hindi exempted. Dapat tayo mamuhay ng palaging ipinapaalala sa ating mga sarili na si Jesucristo ang ating Panginoon. Ang kanyang kalooban ang dapat maging kalooban natin. Ang pagsunod sa kanyang nais ang dapat magbigay sa atin ng pinakamataas na uri ng kaligayahan dito sa ating buhay. Alam niyo, matapos ilatag ni Paul lahat yan na si Jesus ang Panginoon, nagbigay siya ng 3 prinsipyong gabay. Practical, no? Para mapatunayan natin na si Jesus nga ang ating Panginoon. No? Which will eventually lead to the reconciliation, pag-fix ng mga problems and conflicts sa loob ng church. Una, tiyaking ang lahat ng iyong pinaniniwalaan at ginagawa ay nagbibigay ng karangalan sa Panginoon. So, yun yung unang principle. Towards reconciliation, towards peace, towards unity inside the church. Tiyakin natin ang lahat ng ginagawa at pinaniniwalaan natin ay para sa karangalan ng Panginoon. Verse 6. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga nito sa para sa Panginoon, at ang kumakain ng kahit anong pagkain ay kumakain para sa Panginoon, sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos. Iyon namang hindi kumakain para sa Panginoon at nagpapasalamat din sa Diyos. Tingnan mo, yung kumakain ng karne, ginagawa yun para sa karangalan ng Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon. Yung hindi kumakain ng karne, gulay lang, ay kumakain at nagpapasalamat para sa Panginoon. Parehas. Maaaring hindi pareho ang opinyon ng mahihina at malalakas sa pananampalataya, ngunit pareho silang dapat maging matatag sa kanilang pagsang-ayon sa isang bagay. Ano yun? Ang Panginoon ay dapat parangalan sa lahat ng ating ginagawa. Magkaiba man ang opinyon, di man magkasundo. No? Pero dapat alalahanin natin, ito bang ginagawa ko, pinaniniwalaan ko, nakapagbibigay ng karangalan sa Panginoon? Yun ang dapat na maging natin, guiding principle natin. Ang hamon ni Pablo rito ay naayon sa paraan ng pamumuhay ng mga alipin ng panahon na yon. Ang layunin ng isang alipin ay tiyaking lagi siyang nasisihan dahil lagi niyang binibigay yung gusto ng Panginoon niya. Yan ang ibig sabihin ng slave nung araw na yan, ng mga panahon na yan. No? Ganon din tayo bilang mga alipin ni Kristo. Dapat nating tiyakin, nasisiyahan tayo. Bakit? Dahil binibigay natin ang gusto ng Panginoon. Ginagawa natin ang nais niya. At dahil doon, napararangalan natin siya. No? Kapag ginagawa natin kung ano ang gusto niya. Gusto kong tanungin kayo, si Kristo ba ang iyong Panginoon? Pinararangalan mo ba siya sa lahat ng iyong ginagawa? Sa iyong iniisip? Sa iyong sinasabi, sa iyong ginagawa? Inaalala mo ba na parangalan ng Panginoon sa iyong paraan ng pakikitungo sa iyong kapwa? Lalo na sa iyong kapwa mananampalataya sa loob ng iglesia? Kalawa, dapat nating palaging ipaalala sa ating sarili na tayo ay pag-aari lamang ng Panginoon. Pakinggan niyo si Pablo sa talatang 7 at 8. Sapagkat walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa sarili lamang. At walang namamatay para sa sarili lamang. Ay, di ba madalas gano'n ang kaisipan ng mga tao? No? I'm on my own. No? Kung nabubuhay ako, para sa sarili ko to. Kung mamamatay ako, para sa sarili ko to. Kung meron ako na-achieve sa buhay, para sa sarili ko to. No? Ganyan ang kaisipan ng mga tao sa mundo. Pero sabi ng Panginoon, kung nabubuhay tayo para sa
Sarili natin? Hindi. Para sa Panginoon. At kung mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo, mamatay tayo ay para sa Panginoon. Kita mo yan. Muli, balikan natin ang larawan ng pagkaalipin or slavery. Ang dahilan kung bakit ang layunin ng alipin ay tiyaking laging napaparangalan ng kanyang Panginoon ay ano? Dahil siya'y lubos niyang pag-aari. Yung mga alipin po nung panahon na ito, parang upuan. Parang ganito, mikropono, pulpit. No? Pagmamay-ari, bakit? Kasi binili na eksaktong halaga. Ganun ang alipin noon. No? Ang alipin noon, tinuturing na ari-arian. Kasi binili siya sa halaga. Dahil dito, sila ay lubos na nasa ilalim ng kapamahalaan ng kanilang Panginoon. And kung gagamitin natin ang kaisipan na ito sa ating kaugnayan sa Panginoon, ang ating Panginoon, ang nagmamay-ari sa atin. Pag-aari tayo ng Panginoon, of course, dahil nilikha niya tayo, pero hindi lang dahil nilikha niya tayo, niligtas niya tayo. Diba? Tayo po ay binili ng Panginoon sa pamamagitan ng halaga ng sarili niyang dugo. Sabi din sa 1 Corinthians 6:20. Kaya tayo po ay naging pagmamayari ni Jesus. Bakit? Binili niya tayo. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya in a sense, tayo ay alipin ng Panginoon. Tayo pagmamayari ng Panginoon. So muli, pinagpapatuloy dito ni Pablo ang tono na sinimulan niya sa talatang 1. Sa halip na basta utusan lamang ang mga mananampalataya sa Roma na gawin ng tama, hinihikayat niya sila. So naging approach dito ni Paul sa pagitan ng pag-uutos at saka ng paghiling. So merong element ng pag-uutos kasi alam ni Apostle Paul kung ano yung tama. No? At meron ding elemento ng paghiling. So nasa pagitan nun. No? Siya'y namamanhik sa kanila. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ni Pablo na tayo sumunod ng kusang loob. Hindi napipilitan. No? Maluwag sa kalooban. Bilang mga alipin ni Kristo, nais ni Jesus na gawin natin ang kanyang kalooban mula sa malinaw na paninindigan ng ating puso. No? Hindi po yung dinadala lang tayo ng popular na opinion. No? Kundi tayo ay may pinaninindigan kasi naniniwala tayo ito'y tama. Ayon sa salita ng Diyos. Ang tanong ko sa inyo, talaga bang kay Kristo ka? Patunayan mo ito sa pamamagitan ng mapagmahal na pagsunod sa Kanya araw-araw sa iyong buhay. Ikatlo't huli, hindi natin dapat kalimutan na tayong lahat ay nagbibigay sulit sa ating Panginoon kapag humarap tayo sa Kanya. Verse 10 and 12, or verse 10 to 12. Ano sabi dyan? Bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, yamang ako ay buhay, sabi ng Panginoon, sa aking harap, ang bawat isa ay luluhod, at ang bawat tao ay magpapahayag ng pagkilala sa Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng sarili sa Diyos. Mga kapatid, wala po tayo sa posisyon upang hatulan ng isa't isa. Sapagkat si Kristo ang hahatol sa atin. No? Kung sinabi ng Panginoon na ako ang hahatol at mananagot o mabibigay sulit kayo sa akin, bakit tayo magkakaroon ng karapatan na hatulan ng isa't isa? Wala tayong karapatan na hatulan ng isa't isa. Sapagkat darating ang araw ng Panginoong Kristo mismo ang hahatol sa atin. Ang nakikita lamang natin, ito pang isa, no? Ang nakikita lamang natin ay kung ano ang pinapahintulutan ng ibang tao na makita natin. Kaya hindi tayo pwedeng humatol sa iba. Bakit? Kasi hindi natin alam lahat ang nasa isip niya at nasa puso niya. No? Hanggat hindi natin alam kung anong nasa isip niya at nasa puso niya, wala tayong karapatang hatulan siya. Diba? Maliban na lamang, of course, na kung ano yung nasa isip niya at nasa puso niya, ginagawa niya. O pinapakita niya, no? Sa pamamagitan ng paraan ng kanyang pamumuhay. Ang nakikita lang natin kung ano yung pinapahintulutan nilang makita natin. Ang mga bagay na nakatago pa sa kanilang puso ay nananatiling lihim. At ang Diyos lamang at ang mismong tao na yan ang nakakaalam ng mga lihim na yan. Ngunit sinabi sa atin ni Pablo sa mga talatang ito na darating ang araw
na ang lahat ng lihim ay mabubunyag. Ito ang ibig niya sabihin doon sa talatang 12. Ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng sarili sa Diyos. Hindi tayo pwede maging Panginoon ng iba eh. Hindi tayo pwede maging mapanginoon sa kapwa. Hindi tayo pwedeng humusga sa kapwa. Bakit? Diyos lang ang nakakaalam ng puso at isip ng mga tao. Ang pinakamainam na hatulan natin, sarili natin. Tama ba yun? Kung gusto natin talagang humatol, hatulan natin ang sarili natin. Bakit? Kasi alam natin kung ano nasa isip natin, alam natin kung ano nasa puso natin. Alam natin kung tayo nagsisinungaling sa Panginoon, alam natin kung tayo ay nagsasabi ng totoo. Diba? So kung meron man tayong dapat hatulan, hindi yung kapwa. Ang hatulan natin, sarili natin. No? Sarili natin. Ang ating suriin sa liwanag ng sinasabi ng salita ng Diyos. Tayong lahat ay mananagot sa Diyos kapag humarap tayo sa Kanya sa wakas. Pananagutan natin ang lahat ng ating sinabi, lahat ng ating inisip, lahat ng ating ginawa. Sabi ng sumulat sa Hebreo, Kabanatang 4, talatang 13. And this is a very solemn, sobering truth. Walang nilalang na makapagtatago sa harapan ng Diyos na ating pagsusulitan. Sa mga mata niya, ang lahat ng bagay ay hubad at hayag. Pagdating pala ng araw na yun ng judgment, yung lahat ng nakatago, i-reveal, i-expose ng Panginoon. Yun ang judgment. No? Yun ang talagang paghuhukom. At ang meron lang kakayahan na gawin yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Kasi pag humarap tayo dun sa judgment na yun, sasabihin niya yung totoo eh. Hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon. Ano? Hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon. Magsasabi lang siya ng kung anong totoo. At yung mga sasabihin niya ang pagsusulitan natin, lahat ng ginawa natin dito sa lupa ay iahayag ng Panginoon at pagsusulitan natin sa araw na yun. Sa palagay mo ba, ay walang pakialam ang Diyos sa kung ano ang nasa iyong puso? Maaari ng mga Kristiyano ay hindi kahatulan tungo sa kamatayan, no? O maaaring ikaw mismo, totoong nakaranas ng kaligtasan, hindi kahatulan ng Panginoon na pumunta sa impyerno, ngunit tiyak na anihin natin ang ating mga inihasik sa mundong ito. Kung anong ginawa mo, aanihin mo. Kung anong hinasik mo, aanihin mo. Pag-isipan mo mabuti, kapagkat hindi tayo magbibigay sulit sa Kanya ng walang kabuluhan. At nakapangilabot yung katotohanan na ito, mga kapatid. Pinag-aralan natin sa Bible class yan eh. No? That Jesus Christ will be the judge. No? At hindi lang po siya judge ng mga hindi Christian, judge din siya ng mga Christian. No? At mananagot tayong lahat sa Kanyang harapan. So hindi man siguro tayo hahatulan na pumunta sa impyerno, no? Pero yung rewards natin, baka hindi kaaya-aya kumpara sa iba. No? Because of what we did while on earth. So gusto kong magbukas sa pakikiusap sa mga hindi pa mananampalataya na nandito ngayon. Kung ikaw ay hindi pa isang Kristiyano, tandaan mo, haharap ka sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Isuko mo sa Kanya ang iyong buhay ngayon. Kung nais mo na ikaw ay hatulan niya na hindi mapapahamak sa impyerno. Kundi ahatulan ka niya ng kung ano man yung mga itinanim mo sa lupa, ay hasikin mo. So tanggapin mo na si Kristo lang ang paraan para matakasan mo ang walang hanggang kaparusahan. No? At tanggapin mo ang walang hanggang gantimpala. Panalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito. Ang aming panahon ng pag-aaral ay maikli lamang at ang pag-aaral na ito ay limitado. We cannot truly exhaust completely kung ano yung sinasabi ninyo sa passage na ito. Pero nawa, ito pong mga prinsipyo na ito na amin nakita ay maging sapat para po mapaalalahanan ng isa't isa. At dapat po kaming maging maingat. At dapat po kaming maging conscious na in order for us to maintain unity at maiwasan po ang mga conflicts sa loob ng iglesia, we need to accept one another. There should be mutual acceptance
At huwag natin kalimutan yung pinakamahalagang prinsipyo na wala kaming karapatan na hatulan ng isa't isa sapagkat ang aming Panginoong Diyos ang hahatol sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to apply these principles sa aming relationship sa isa't isa so that we can have a church na bagamat hindi perfect, ay maging isang harmonious church. Maging isang church na mayroong room para sa growth ng isa't isa. Bagamat hindi kami nagkakasundo lagi sa mga opinion, hindi naman sapat yung mga hindi pagkakasundo na yan o naiiwasan na magkaroon ng pagkakasira ng relasyon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makitang palagi na bilang mananampalataya, we should always deny ourselves. Na ipilit ang aming mga sarili na kami tama. Kapag minsan, ang kapatid namin ay may punto. Minsan, ang mga kapatid namin ay tama at kami mali. Tutulungan niyo po kami na maging humble to always recognize that possibility na maaring kami tama at sila'y mali o maaring sila'y tama at kami naman ang mali. And when we accept this reality and possibility sa relationship namin, matututunan namin i-accept ang isa't isa. Kami ng mutual understanding, mutual acceptance that will cater in peace and unity inside our church. Ito po ang aming dalangin at alam namin na kayo lamang po o aming Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu may karapatan na i-apply ang mga katotohanan na ito sa aming buhay. So we anticipate that you will help us grow. Habang tumatagal yung church namin, magmamature kami sa aming pananampalataya at ang pananampalataya na yan ay magre-reflect sa aming mature na pag-treat o pagtrato sa isa't isa sa loob ng iglesia. Para sa kaluwalhatian ng aming Panginoon at hukom na si Jesu Cristo. Ito po ang aming dalangin. Amen.